Hello mga ka-legit Dabber Cards, panibagong updates kung saan isa sa mga legit Dabber Cards ang magsasampa di umano ng kaso dahil sa mga paninirang nagaganap. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga update. Maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin ito dahil kanina lang ay talagang handang-handa na si Raisa May dahil po dun sa ibinalita ni Bossing kahapon na meron isang Andres Mulak na bibisita dito po sa nasabing Itbulaga. So, kung kanina nakita po ninyo na parang may dressing room na si Andres, ito po ba ay talagang ito po ay parang nagsisignalize na talagang regular host na siya dahil meron na po siyang meron na siyang dressing room. At kung saan naroroon po yung kanyang pangalan, Pwede kasing guest lang siya or pwede ring maging regular host siya. Depende po 'yon kung paano po magiging yung magiging reaction ng mga tao. Pero yun nga, si Miss Raisa May po yung isa sa mga masasabi nating very excited sa pagdating nga ni Andres Mulak. At sinasabing ito rin ang isa sa mga pasabog nga ng Itbulaga. Kasabay nito ay sasalubungin din at magkakaroon din ng tinatawag na National Barangay Days, kung saan hindi po natin alam kung ano po yung magaganap during that time. Pero may request po si Jose Manalo patungkol po sa pagdating ni Andres Mulak. Ang gusto sana niya makasama nila si Andres dito po sa barangay. Kapapayag naman kaya ang mga magulang niya na kumbaga parang makasama nila na mainitan, maarawan. Grabe ang tindi ng araw ngayon, 'di ba? Parang ang cringe lang na ibibilad mo sa araw, 'di ba? Yun, napakagwapong si Andres Mulak. But anyways, yun nga, nagpapatuloy pa rin po ang Itbulaga, nagpapatuloy pa rin ang pagsagasa at pagdami ng mga advertisement, Sabi nga po ng production, sobrang dami daw di umano ng mga advertisers talaga na nagpe-place ng kanilang ads hanggang sa ngayon. Especially nung nagpaalam na ng tuluyan ng tahanang pinasara, ay talagang nagkaroon na talaga ng full force. Kumbaga parang mas dumami kasi yung mga nag-place ng ads doon sa kabila, parang nag-full blast na po sila dito sa Itbulaga. And then, kumpara po dun sa mga napapanood natin dati, mas dumoble, Kaya nga po, kaya parang kumbaga para kapagtaka lang na may mga nagkakalat na mga balita patungkol po dito sa mga legit Dabber Cards. Kasi meron pong isang balita na parang nagpapainit ng ulo ngayon kay Sir Joey De Leon. Kaya nga pa kung makita po ninyo, may pagkakataon na wala siya. Kasi bukod po sa binabash itong si Sir Joey De Leon, lagi siyang sinasabihan kasi very active kasi sa social media Even dun po sa Twitter, talagang pala post po siya ng kanyang mga yung mga bagay na alam niyo na, sin talaga ang kanyang ginagawa. Kumbaga parang sobrang tutok siya sa social media. Hindi katulad ni Bossing Vic, wala talaga siyang social media at all. Yun po sinabi niya na po yun sa national television. Kaya kung may mga social media po kayo napapanood, hindi po kay Bossing yun. Maaaring si Pauline Luna meron, pero si Bossing wala po siyang social media account. So, dahil nga si Sir Joey De Leon ay sobrang tutok na tutok po siya pagdating po dito sa social media. Kaya siya ngayon ang pinagbubuntunan ng ilan sa mga bashers kasi may mga naglalabasang news po, nagsinulat ng Filipino Star ngayon. At ang content po nila parang pinagsasabong po nila si Mr. Joey De Leon at si Bossing Vic. Ito po yung laman ng content. Sabi diyan, Joey De Leon uminit ang ulo sa mga gastusin sa Itbulaga. True kaya na medyo magiging mainitin daw di umano ang ulo ngayon ni Sir Joey De Leon lately. Medyo nag-a-adjust pa raw kasi ito sa kanilang pagiging producer din ng Itbulaga. Usap-usapan kasi na as a producer with TV5, hands-on sina Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon, pati sa mga finances nila, which is tama naman, 'di ba? Kasi sila nga po ang namamahala ng mga finances. Tulad daw kasi Sa ibang negosyo sa simula, talagang kailangan mo munang mag-shell out para sa gastusin ng mga programa. Oo nga raw at marami nitong commercial load, pero ang dami din di umanong expenses
ng programa. At totoo rin ba, minsan nagkakaroon sila ng disagreement? Ito po yun. Ito yung sinasabi nila na parang hindi naman nila tahasang sinabi na talagang nagkakaroon, kumbaga, parang ang pagtatanong kasi yung naka-content na totoo raw ba? So which means hindi pa confirm na nagkakaroon daw sila ng disagreement ni Tito Vic o ni Vic Soto dahil sa issue ng pera. So dahil po dito sa issue na to ay hindi po pinalagpas ito ng anak ni Sir Joey De Leon na si Jaco De Leon. Kasi nga naman, parang pinapalabas po nila or parang sinisiraan nila si Sir Joey De Leon sa publiko. 'Di ba? Pwede naman ninyo pag-usapan si Sir Joey De Leon, pero wag naman sana na pati po yung relationship niya with Vic Soto, kay Bossing Vic, parang sinisira. Kasi sinasabi nila na parang nagkakaroon sila ng disagreement, which is normal naman po yun sa isang negosyo, 'di ba? Kasi parang kapag nasa negosyo po kayo, kailangan itisasantabi po ninyo kung ano man yung relationship. Pero after that usapan, still the same pa rin yung relationship. Kasi alam naman natin na pinagtibay na po ng panahon ang relationship ng Tito Vic and Joey, no? So, talagang kailangan lang nila maging firm sa lahat ng kanila magiging decision, lalo na't sila po ang namamahala sa finances. So, isa rin sa mga naglabas ng article si ang Remate Online, Filipino Star, maging ang Bandera. Ang dami pong kalat na kalat po talaga yan sa social media at sa mga online news na bagay na hindi po nagustuhan ng anak ni Sir Joey De Leon. Kaya po talagang kumakalap po sila ng ilan sa mga evidence na pwede po nilang na kasuhan kung sino man po yung nagpapakalat ng mga ganitong false news, which is wala naman daw di umanong basihan para sabihin na si Sir Joey De Leon ay umiinit ang ulo. Para kasi ang pangit lang pakinggan na parang syempre kapag nabasa yan ng mga kalaban nila, lalo na ng mga halusos, sasabihin nila, ayan yung gusto ninyo, nararanasan na ninyo yung mga sakit ng ulo nila. So yun yung iniingatan lang ni Sir Jaco De Leon. Syempre tatay niya yan, kaya kahit anong mangyari, pagtatanggol niya po si Sir Joey, which is bagay na dapat naman talagang ginagawa nila. So dapat po, kaya nga may mga naglabas din po ng mga news na parang mas maging vigilant po tayo, mas maging maingat po tayo sa mga nababasa natin patungkol sa mga ganitong article. Pero yun nga, isa sa mga good news na totoo ang malaking asset di umano, itinuturong asset din sa programa si Atasha Mulak dahil bukod daw sa pleasant at very refreshing ng style of hosting ng isa sa kambal na ni Aga Mulak and Charlene Mulak Gonzales. At higit sa lahat, ang husay niya sa dance floor. Bukod pa sa nagtapos na ng college degree with honors, late last year nang pasukin ni Atasha ang showbiz at namana ni Atasha sa totoo lang ang looks and charm ng kanyang daddy at mommy. Noong nakaraang taon, kinatawan niya ang Pilipinas sa sikat na Le Valdez, debutante sa Paris, France. Sinamahan siya ng kambal niyang si Andres na officially na nag-aartista na rin sa ngayon, cutest faces sa showbiz. Samantalang nag-uumpisa ng mapanood sa GMA7 ang Showtime beginning April 6, kaya tiyak na abangan din ang kanilang bagong patapatan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!